Breaking news mga kababayan, bansang Iran, inatake ng isang misteryosong kalaban. Israel, may masamang balita kay Pangulong Donald Trump. At China, nagpaplanong sakupin ang ilang parte ng Luzon. Ngayon ay July 10, 2026. War crimes, yan ang isinisigaw ngayon ng bansang Iran sa mga pag-ataking ginagawa ng US sa kanila. Meron na daw kasing napaulat na mga nasawing sibilyan at mga nawasak na civilian infrastructures gaya ng mga tulay at mga pier na dalahan ng isda. Isa sa mga tulay na tinamaan ng pag-atake ng US ay ang Aktekekan Railway Bridge sa probinsya ng Golestan. Isang tulay na hindi lang daw basta tulay na tawiran, kundi bahagi ng China-Turkmenistan-Iran Rail Corridor. Isang mahalagang rutang pangkalakalan at pang-logistics na mahalaga para sa Beijing at Moscow. Dito kasi idinadaan ang mga kargamento bilang bahagi ng Belt and Road Initiative ng China. Ito rin ang alternatibong daanan ng mga produktong petrolyo ng Iran papuntang China para makaiwas sa sanctions sa dagat at kapag hindi maitawid ang mga produkto sa dagat dahil sa blockade ng US. Tinamaan din daw pati ang nag-iisang nuclear power plant ng Iran na matatagpuan sa probinsya ng Bushehr. Bagaman hindi direktang tinamaan ang planta, may ilang bahagi sa perimeter nito ang napinsala. Sa kabuuan, nasa 70 target ang pinatamaan. Karamihan ay pawang nangyari sa mga lugar ng Bandar Abbas, Sirik Island, Chabahar at Konarak. Pero ang tila nakakapagtaka ngayon, sabi ng Iran, meron daw mga pag-atake sa kanilang bansa na hindi US ang may gawa. Ito rin ang sinabi ng US. Meron kasing mga bayan na inatake na itinatanggi ng Amerika at sinabing hindi kasama sa target list nila. Signs of explosions have been heard in parts of Iran, according to state media. But US officials are telling Al Jazeera that the military has not attacked Iran in the last few hours. Iranian state media says the blasts were heard in multiple locations, including Konarak, Bushehr and Shobadak, but they've denied reports of explosions in Bandar Abbas. An official in Bushehr says the blast in the city was caused by air defense response. Kimberly Hawker is joining us now from the White House. So US officials denying any strikes in recent hours. What have they been saying? That's right. Al Jazeera reached out to a U.S. defense official, and that official confirming to Al Jazeera that the U.S. is not, at this hour, in the last few hours, conducting any military strikes. Hindi pinangalanan ng Iran kung sino ang kanilang pinaghihinalaan at hindi rin nagkomento ang US tungkol sa usaping ito. Kabilang sa mga ginawa ng hindi pa pinapangalan ng kalaban ay ang pagsabog na naganap malapit sa Bushehr Nuclear Power Plant na itinuturing ng international community na napakadelikado para idamay sa gera. Itinanggi din ng US na sila ang may gawa ng mga pag-atake sa mga bayan ng Konarak at Choghadak sa probinsya ng Bushehr. Dahil dito, tanong ngayon ng marami, sino pa ang pwedeng gumawa nito? Bagaman nakapag-usap na si Pangulong Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tungkol sa mga susunod na plano sa Iran, may mga indikasyon na hindi pa umaatake ang Israel sa Iran. Ayon kasi sa Israel, handa silang bombahin ulit ang Iran kapag may go signal na si Pangulong Trump. Nanawagan naman ang isang mambabata sa Iran na dapat pagbayarin ang bansang UAE dahil mayroon daw itong ginagawang mga pagkilos sa likod ng mga eksena na may kinalaman sa mga bagong pag-atake ng US sa mga infrastruktura ng Iran. Gayunman, may ilang mga kumakalat na chismis sa social media na posibleng ang Turkey daw ang nasa likod ng misteryosong pag-atake sa Iran. Ayon sa mga espekulasyong ito, posible daw na hiniling ng Washington sa Turkey na bombahin ang Iran bilang kapalit sa mga hinihingi nitong pabor.
gaya halimbawa ng napapabalitang request na makabili ng mga F-35 fighter jets na tinututulan naman ng Israel. Pero wala umanong matibay na ebidensya para suportahan ito, lalo't nagsabi na ang Turkey na tutol sila sa muling pagsiklab ng bakbakan sa dalawang bansa. As of July 10 dito sa Pilipinas, mayroon ng 14 na buhay ang nawala at 78 sugatan sa mga huling pag-atake sa Iran. At bilang ganti sa mga pag-ataking ito, muli na namang nagpakawala ang Iran ng mga missiles laban sa mga assets ng US sa Middle East, partikular sa mga bansang Kuwait, Qatar, Jordan at Bahrain. Sa Kuwait, 3 ballistic missiles, 1 cruise missiles at 10 drones ang di umano'y pinakawalan ng Iran, habang sa Jordan naman ay may 8 missiles na hinarang. Ayon sa mga nasabing bansa, wala naman daw naging major damage sa kanila ang pag-atake ng Iran. Lahat ay matagumpay na na-intercept. Wala din daw nasawi, pero may isang sibilyan ang sugatan sa Kuwait. Ngayong araw ay nailibing na si dating Iranian Supreme Leader Ali Khamenei sa kanyang bayang sinilangan sa Mashhad, partikular sa Imam Reza Shrine, isa sa pinakabanal na lugar ng mga Shia Muslim. No show pa rin ang kanyang anak at ngayoy kasalukuyang Supreme Leader na si Mujtaba Khamenei. At sa gitna ng prosesyon habang siya ay inihahatid sa kanyang huling hantungan, isang malaking banner ang nakalantad sa mahabang pila kung saan nakasulat ang sigaw ngayon ng bansang Iran laban sa Pangulo ng Amerika. Maliban dyan ay mayroon ding mga maliliit na bandilang pula na ganyan din ang nakasulat. Tanging ang pagkawala lang ni Trump at ni Netanyahu ang makapag-aalis ng galit namin. Hindi kami dapat makipagkompromiso sa kahit anong paraan dahil wala naman dapat ipagkompromiso sa US at sa Israel. Kaugnay nito, naging malaking pagtataka naman ngayon sa marami kung bakit hindi sinakyan ni Pangulong Donald Trump ang bagong Air Force One na ibinigay sa kanya ng bansang Qatar. Ito ang bagong-bagong presidential airplane ni Trump na binansagan pang Palace in the Sky. Marami ang nagtaka kung bakit hindi ito ang ginamit niya papunta sa kanyang susunod na destinasyon sa UK mula sa katatapos pa lang na NATO summit sa Turkey. Gayong ito naman ang ginamit niya papunta sa summit. Sa halip, ang sinakyan ni Trump ay isang lumang presidential aircraft. At ang nakakagulat pa, naganap ang desisyon ng pagpapalit ng sasakyang eroplano sa mga huling minuto ng kanyang pag-alis sa Turkey. Pagdating ni Trump sa UK, doon lamang siya muling sumakay sa bagong eroplano pabalik naman sa Amerika. Ayon sa White House, mas subok na daw kasi ang lumang Air Force One pagdating sa security. Pero may iba naman na nagsasabi na ginawa yon para lituhin ang mga kalaban. Ayon naman mismo kay Pangulong Trump, gusto niya daw kasi na itour ng mga sundalo ang kanyang bagong eroplano sa Britanya at para muli rin niyang magamit ang kanyang lumang eroplano. Pero bagaman iba-iba ang sagot ng White House, isa lang ang kapansin-pansin dito. Naganap ito sa gitna mismo ng muling pagsiklab ng bakbakan sa pagitan ng Iran at US. Pero bandang huli, inamin din ni Pangulong Trump ang tunay na dahilan o nakakabahalang dahilan kung bakit ibang eroplano ang ginamit niya. Wala na yung mga pinuno nila, nawala na rin yung mga sumunod na mga leader, at wala na rin yung bagong set ng mga leader. At meron na namang bagong set ng mga leaders na baka mawala na rin, malay nyo. At alam nyo ba na baka pati ako mawala na? Dahil ako yung numero 1 nilang target, kalat na yan, dahil mga salot sila. Ako yung numero 1 nasa listahan ngayon ng Iran sa mga gusto nilang patayin. Mababait na tao naman sila, pero ako yung number 1. Ewan ko ba? Hindi ko masabi kung bakit, pero wala akong pakialam dahil ginagawa ko lang naman ang trabaho ko at ginagawa ko ito sa pag-asang mas maayos kong ginagawa ito kaysa sa iba. Dahil ang bansa natin ngayon ay sobrang sigla at matagumpay.
Nabanggit ko to dahil nasa listahan nga ako. Ibig ko bang sabihin yun talaga yung lumabas. Meron pang isang listahan na lumabas kahapon at ako pa rin yung numero 1 doon. Mas okay sana kung ako yung number 1 sa TikTok kaysa naman doon sa listahan na yun. Pero ako yung numero 1 sa listahan ng mga target paslangin. Numero 1 sa listahan ng mga target paslangin. Yan mismo ang inamin ng pinuno ng pinakamakapangyarihang militar sa buong mundo. Ayon sa mga report, nanggaling ang impormasyong ito mula sa mga sources sa Israel, kung saan nalaman nila na ang pangalan ni Pangulong Trump ang nasa pinakataas ng assassination list. Ayon pa sa Israel, meron daw bago at espesipikong plano ang Iran kung paanong ililigpit ang Pangulo ng US. Bagaman hindi na ilabas sa media kung ano ang mga espesipikong detalye na yon. At matapos nga ang pag-amin ni Pangulong Donald Trump, nagsimula na ang ikalawang araw ng pambobomba ng US sa Iran. Matapos ang pinakahuling pambobomba ng US sa Iran, nagbanta naman ang rehimen na kapag hindi daw inihinto ng US ang mga pag-atake, tuluyan na nilang isasara ang Strait of Hormuz at dodoblihin ang bilang ng mga target na kanilang aatakihin. At ayon sa speaker ng Iranian Parliament na si Mohammad Ghalibaf, hindi pa rin natututo ang Amerika na ang pananakot at paglabag sa mga pangako ay hindi pwedeng pabayaan na lang ng walang ganti. Malinaw na sasabihin ko, kapag umatake kayo, gaganti kami. Huwag kayong magwala dahil lalo lang kayong lulubog. Magbubukas ang Strait of Hormuz batay sa kondisyong itatakda ng Iran at hindi sa mga pagbabanta ng Amerika. sa ibang balita, China planong sakupin ang ilang bahagi ng Luzon. 2 araw na lang at anibersaryo na ng makasaysayang pagkakapanalo ng Pilipinas sa International Court tungkol sa West Philippine Sea laban sa mga claims ng China. Pero 10 taon na ngayon mula nang makuha ang arbitral award, sa halip na humina ang claims ng China ay tila lalo pang lumalawak ang mga teritoryong gusto nilang angkinin. Sa isang symposium na ginanap sa Jinan University sa probinsya ng Guangzhou sa China noong June 30, 2026, na dinaluhan ng mga Chinese scholar mula sa iba't ibang mga institusyon sa China, pinapalabas ng China na ang Batanes Island daw ng Pilipinas ay natural geographical extension ng Taiwan. Kaya kung ang Taiwan ay pag-aari ng China, nangangahulugan din ito at iginigiit pa ng mga Chinese scholars na ang Batanes ay teritoryo din ng China. Ayon sa nasabing symposium, nagkasundo daw ang lahat ng mga scholar ng China na wala daw sapat na historical at legal basis ang administrasyon ng Pilipinas para angkinin ang Batanes. Tinuligsa rin nila ang planong maritime boundary negotiation ng Japan at Pilipinas at sinabing wala daw itong legal basis. Ito ang tinalakay kamakailan ni Raymond Powell, Executive Director ng Sea Light. Ayon kay Powell, participants unanimously concluded that the Bataan Islands, that's Batanes, constitute a natural geographical extension of Taiwan with sovereignty belonging to China. ginawa ang symposium matapos mag-usap ang Pilipinas at Japan tungkol sa overlapping ng kani-kanilang exclusive economic zones malapit sa Taiwan. Bagaman wala pang opisyal na statement mula sa China na inaangkin nila ang Batanes, marami naman ang nag-iisip na taktika ito para unti-unting bumuo ng katwirang magagamit ang China balang araw, lalo na kapag kinuha na nito ang Taiwan. Ganito din ang lohikal na paniniwala ng ilang mga analyst dito sa Pilipinas na naniniwalang imposibleng walang basbas ang communist government ng China sa ginanap na symposium. Hindi nila makukondak yung symposium na yan at yung tema na yan kung layang, of course, approval mula sa Communist Party of China. Nakikita naman natin na ang strategic relevance ng Taiwan sa gitna ito ng Luzon at ng Taiwan. At balak talaga ng China na talagang hindi lang sakupin ang West Philippine Sea, South China Sea, baka pati na ang Luzon Strait. Kasi ang Luzon Strait, ang kumbaga nasa southern part yan ng Taiwan. At alam naman ng lahat na binabalak ng China sa Taiwan by 2027.
talagang pag-aralan natin, seryosohin natin yung ginawa sa Jinan University. Posible, ang tingin ko dyan is about Taiwan kasi napaka-importansya ng Batanes pag nagkaroon ng hidwaan sa Taiwan. No, nakita na natin yan nung balikatan exercise. Nandyan ang 3rd Littoral Marine Regiment. Nandyan din pumasok ang 25th U.S. Infantry Division mula sa Hawaii. Ayon kay DFA Secretary Gilbert Chodoro, malaking kalokohan yan. Pero hindi niya maiwasang sabihin na posibleng kasama nga yan sa plano ng China para sakupin ang teritoryo ng Pilipinas sa Hilagang Luzon. It's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? We should not allow this to go unresponded to, no? Number one, all academics in the world should douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh. Naniniwala din si Commodore J. Tariela na hindi dapat ipagwalang bahala ang mga ganitong usapan dahil kapag daw hindi ito pinansin at pinaulit-ulit ito ng China, baka baguhin ito ang mga aklat ng kasaysayan. Kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China. Tinanong na ng media ang reaksyon ng Chinese Embassy tungkol sa usapang ito, pero hanggang ngayon hindi pa sila nagbibigay ng komento. Samantala, pinaghahandaan na ngayon ng bansang Japan ang paglilipat sa Pilipinas ng 5 Abukuma-class destroyer escort. Ayon kay Secretary Gilbert Chodoro, halos tapos na daw kasi ang kasunduan tungkol sa paglilipat ng mga barkong pandigma ng Japan sa ilalim ng jurisdiksyon ng Philippine Navy. Ayon sa kanya, ang mga nasabing frigate ay tanda ng mabuting kalooban ng Japan sa Pilipinas, ganun din ang mga radar at iba pang kagamitang militar na kasama nito. Kung mananatili ang lahat sa kanilang schedule, inaasahang darating ang lahat ng 5 barko sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 taon. Ang bawat barko ay may 76mm primary cannon, Harpoon anti-ship missiles, ASROC anti-submarine launchers, torpedo at ang subok ng Phalanx close-in weapon system bilang last line of defense ng barko. Yun nga lang, wala itong area para sa air defense missiles at wala ring helicopter hangar. Pero angkop pa rin daw ito sa mga coastal patrol at anti-submarine mission. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!